Hello po, narito na naman po ako muli. Jenny Magat Vlogs. Kahapon po hindi po ako nakapag-upload dahil busy po tayo maghapon. At ayun nga po na yun nga siyempre anyway po bago po ako kukwento, gusto ko muna pong batiin kayo ng happy blessed day, lalo na po sa ating mga OFW na kagaya ko po. Ako po ay OFW sa Paris po, kaya eto po ako ngayon, naglalakad po ako at habang naglalakad po ako, dito rin po may mga beggar din. Habang naglalakad po ako, ayun nga po na kukwentuhan ko po kayo. So hello po sa mga OFW po sa buong mundo. Mag-iingat po kayo dyan. Ayun nga po, huwag niyo pong pabayaan ang niyo pong mga sarili, lalo na po sa mga nasa malapit po sa giyera. Kaya lingon-lingon po ako kasi naka-red po siya. Ayun po, lilipat na po tayo. Lilipat na po tayo ngayon. Lilipat na po tayo ngayon. Ayan, lumipat na po ako ng daan. Siyempre po, ingat-ingat din po habang lumalakad. Ayun po, papasok po ako sa work niyan. Pero ang work ko nga po, malapit lang po dito. Kumusta po kayo lahat dyan? Lalo na po sa Pilipinas din. Kumusta na po kayo dyan? Mga kamag-anak ko po dyan, kumusta na po kayo? Ayun po, lagi nyo po subaybayan ang aking Jenny Magat Vlogs. At marami po akong ikwento sa inyo. At syempre may advice, mixed vlog po ito. At may mga advice. Syempre may konting sharing din po. Ayun nga po na para konting word of God, ganun po. At saka ayun po, cooking, ang ano ko po na habang nagluluto po ako ay ayun po, habang nagluluto po ako, magkwentuhan po tayo. May itatakel po ako, ganun po. Kaya bukas po, magluluto po ako niyang bukas. Kaya bukas po habang nagluluto po ako, kakwentuhan ko po kayo about mga Mrs., Mr., at saka yun nga po, mga Mrs., Mr., saka mga single, at saka iba't ibang klase po. Para po habang nagluluto ako, ina-explain ko yung niluluto ko, hindi po kayo mainip. Ngayon po, this March po, medyo malamig pa po sa Paris. Normally po kapag March, hindi na malamig sa Paris. Pero ngayon po, malamig pa rin po. Ako, bilang OFW po, hindi po basta-basta na malayo sa pamilya. Lalo na po, kung OFW ka, tapos bigla kang mayroon ka pong halimbawa yung ayun po, nagsasalita po yung lalaki. Lalo na po kung meron kang mababalitaan na problema, bilang OFW, malulungkot ka po. Siyempre po, sabi nga, ang advice ko lang po sa inyo, kung halimbawa may marireceive po kayo na problema galing sa Pilipinas, ayun po, wag po nating dibdibin. Stay cool lang po and keep on praying po. Kasi kung siseryosohin po natin ang problema, may i-stress po tayo. Kasi ang ano po doon ay pag-pray natin, solusyonan po natin kung ano po yun. Yun nga po, minsan nakakaano din po. Kaya
nakaka, yung bang, minsan yung bang everyday life mo dito sa Paris, pagod na pagod ka, tapos minsan may mga ganun pa, pero sabi nga wala namang wala naman perfecto, sabi nga walang perfectong pamilya, wala rin perfectong mother, walang perfect anak, at nobody's perfect, sabi nga. Kaya po ang ano lang po natin, sabi nga, ang problema may solusyon, lalo na po kung gagawin po natin ng solusyon at magpipray po tayo. Kaya ayun po, encourage ko po mga OFW, don't stress yourself, dahil kapag po may stress po tayo, magkakasakit po tayo. Kagaya po ako bilang OFW dito sa Paris. Imagine, tingnan nyo po ang nilalakad ko. Ang layo. Sabi nga nila, sabi nila may nag-comment. Sabi nga nung anak ko, hindi ko, oo, yung anak ko atang nag-comment. Yung ano pala, yung asawa ng anak ko. Sabi niya, ang layo pala ng nilalakaran mo. Tapos inihingal ka pa. Hindi ka ba naman hihingalin kung lalakad ka ng mga 15 minutes? O kasi po, dito po kasi sa Paris, matatagal lang mga bus. Minsan 15 minutes and 20 minutes. Kaya karamihan po ay nagtitrain at saka yung mga tram. Kaso po yung mga work ko malapit po dito, ang mga bus po dito ay matagal. So, imbes na magsayang ako ng oras, tsaka lalo na ngayon, pinasukan ko na po yung vlog, hindi po ako maiinip na abang pong ano bang tawag dito, na ano yun po yung ano ko, abang pong naglalakad ako, nakinikwentuhan ko po kayo, mga subscribers ko, at saka mga viewers. Ito po, biro nyo po, ang bahay ko malapit po sa work ko, pero ang lakad ko po ay 15 minutes. Kasi po, depende sa lakad ko. Di po ba yun? Kung mabilis kang maglakad is 10 minutes. Ayan po. Hindi po kagaya sa Pilipinas, yung 10 minutes hata dahil mainit. Pero hindi na nila kayang lakarin. Normally po ang lakad sa Pilipinas. Ang advice ko po sa inyo, para po makatipid kayo sa pamasahe, lalo na po, mahal po ang gasolina ngayon, magdala na lang po kayo ng payong at maglakad. Exercise po yung paglalakad. O kung kami nga po dito sa Paris, naglalakad po kami ng malayo. What more pa kaya dyan po sa Pilipinas? Lalo na po kung hindi naman po tayo, halimbawa, kung hindi naman po tayo mayaman, di po ba? Sabi nga, tsaga-tsaga lang. Sabi nga, tingnan mo naman ang bus. Dumating yung bus, pero malapit na ako sa trabaho ko. Ba't pa ako magbabas? Lalakarin ko na lang. Ayun po, mabalik po tayo sa Pilipinas. Ayun po, kaya ang advice ko po dyan sa Pilipinas, kung malapit na lang po, kagaya po sa San Fernando, Pampanga, sa mga po, kung malapit lang po kayo sa palengke, lakarin na ninyo kasi exercise po yun. Masarap po kaya yung pinapawisan. Kapag po pinapawisan tayo, mawawala po yung toxic natin sa katawan, di po ba? Yun, kaya ang paglakad po ay exercise po, gano'n. Kasi lalo na po ang mahal po ng pamasahe ngayon. Para makatipid po tayo sa budget po natin. Ayun po. Pero ako po, kung tutuusin nga po, meron naman akong monthly transport. Kasi po dito, kapag po nagtatrabaho ka, kailangan may monthly transport ka. Kasi kung lagi kang bibili ng ticket, mas mahal po yon. Kaya bumibili po kami ng monthly transport, and then pagka next month po, i-charge na naman po namin yon. Yun po ang ginagawa. Tignan nyo po, dito po, alam nyo, ang daming nagtatapon ng mga gamit.
Oh, imagine, tignan nyo, may tinapon po sila doon. Mga kawali, mga bago pa. Ayan po, dito sa ano, dito sa Paris. O sige po, hanggang dito na lang po. Ayun po na advice ko po sa ating mga OFW. Mag-iingat po dyan at keep on praying po. At huwag po natin kalimutan, kung meron pong mga church dyan sa malapit po sa atin, mas maganda po yung nasa community po tayo ng mga church. Yun, kasi ang mga tagaloob po ng church, dadalhin tayo sa Panginoon, hindi sa mga bad influence. Napakaano po yun. Mas maganda po yun yung nag-church po tayo para po na ayun nga po, yung kung nalulungkot po tayo, nawawala po yung lungkot po natin, lalo na kapag nakakarinig po tayo ng salita po ng Panginoon Diyos. Kagaya ko po, hindi na ko naman po sa pinagmamalaki. To God be the glory. Sa tagal ko po dito sa Paris, halos po na ang ano ko po, ang buhay ko po, kasi nung after 5 years, yes 5 years na born again po ako. Tapos and then siyempre yung kapag bago ka po, hindi ka pa talaga masyadong ano, and then after 2 years naging regular attendance na po ako ng church. Ayun po, so ayun po, hanggang sa lilipat po tayo, titingin muna po tayo sa right side, hanggang sa naging buhay ko na po yung pag-church. So talaga pong to God be the glory, ang Diyos pong gumawa sa akin nito. Talaga pong hindi po ako nag-absent. Kahit na minsan may mga offer na malaki. Pag Sunday, hindi po talaga ako nagtatrabaho. Talagang inilalaan ko po sa Panginoon. Lalo na po nung nagka-ministry na po kami. Lalo po akong nagsumikap para lumago po sa spiritual at magkaroon ng more relationship sa Panginoon, na makilala siya ng lubusan. Kaya ayun po, na sa totoo lang po, napakasarap po ang magpuri po sa Panginoon. Ano po yung hindi mo po i-explain. Pero po syempre, hindi naman po, lagi ko po sinasabi, hindi naman po bawal ang umattend sa mga pag may mga occasion, ganyan, or ano. Kasi po ako po, lalo na po yung mga relative ko po dito, na kapag po may mga occasion po kami, Saturday po namin ginagawa. Sila rin po, Saturday po nila ginagawa, para po makapag-attend din po ako, dahil alam po nila na committed po kami sa church, gano'n, na kasama po ng asawa ko, gano'n. Kaya ayun po, sa muli po, marami pong salamat. Sana po nagustuhan niyo po itong simpleng vlog ko po. Bukas po muli, magpa-vlog po tayo muli. Ingat po dyan, mga OFW. God bless po. At sa Pilipinas, God bless. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Salamat po sa pag-subscribe, share, and like, and comment po. Bye-bye po. Pagtatrabaho na po ako kasi andito na po ako sa malapit sa work ko. Bye po.